Ayan, lahat ng plano ni VP Sara Duterte ay matutupad. Matutupad po lahat. Ang plano ni VP Sara Duterte. Matutupad lahat. Ayan, yung celebration na to, ito na po yung ah, mga pangarap ni VP Sara Duterte para sa bayan. Magkakaroon ng celebration ang bansang Pilipinas sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Dahil nakikita natin sa card, si VP Sara Duterte ay magiging pinuno po talaga ng bansa. Basahan po natin ang tarot card, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kung ano ang magiging takbo niyan. Kung makarating man sa Senado o hindi makarating sa Senado. At kung ano ang magiging resulta niyan. Babasahan po natin at paalala lang po, ito lang po ay tarot card. Basahan po natin. At tingnan natin kung ano ang magiging karir ni VP Sara Duterte o ano po talaga yung mga magiging resulta sa kaniyang laban para sa bayan. Tingnan na natin Unang card. Ayan Sa gitna tayo kumukuha. Kikita natin na marami na pong magwi-withdraw. Kung sa baga, hindi na po masyadong marami ang susuporta dyan sa impeachment. Kung dati ay halos lahat sumuporta dyan sa impeachment o pumirma, dito po marami na pong aayaw. Marami na pong hindi pipirma sa impeachment dyan kay VP Sara Duterte. Marami na pong hindi pipirma. Nakaraan talaga unang impeachment, napakaraming pumirma, halos lahat. Pero dito ngayon, sa nakikita sa card o sinasabi ng card, marami pong magwi-withdraw dito. Maraming uurong o maraming aatras sa suporta sa impeachment. Marami na pong hindi pipirma. Marami na po. Pangalawang card. Sa gitna yan. Yan. Kulang po daw talaga sa ebidensya. Hindi preparado yung mga ebidensya nila. Kulang sa ebidensya yung dyan sa impeachment kay VP Sara Duterte. Kulang sa ebidensya. Kulang po talaga. Ayan. Sa baga, impeach silang impeach, hindi naman sila kumukuha ng matibay na ebidensya. Pero kung paano naman kasi sila makakuha ng matibay na ebidensya ay yung mga nilalagay diyan puro naman gawa-gawa yan. Puro kwento-kwento lang yan. Puro haka-haka lang yan. Kaya hindi talaga sila makakuha ng ebidensya. Ayan. Mas lalo pa pong dumami ang kakampi ni VP Sara Duterte. Kung sa baga, mas lalo pong lalakas si VP Sara Duterte. Mas lalo po daw lalakas. Ayan mas lalakas pa ang puwersa ni VP Sara Duterte. May mga lumalapit na daw sa kanya. Ayan may lumalapit na sa kanya. May lumalapit. Hindi natin alam kung lumalapit, humingi ng sorry sa kanya dahil sa mga ginagawa nila kay VP Sara Duterte o lumapit para magbigay suporta kay Vice President Sara Duterte. At dito naman, malapit na pong makukuha ni VP Sara Duterte ang mga hustisya. Yung lahat na pagbibintang sa kanya ay mawawala na po yan. Mawawala na po. Mawawala po talaga yan dahil wala po yung mga ebidensya. At makukuha ni VP Sara Duterte ang hustisya ng mga taong naninira sa kanya. Ayan. Dito sinasabi, puro daw mga kasinungalingan ang pinupukol nila kay Vice President Sara Duterte. Mga kasinungalingan lang po daw pala yung mga pinupukol nila kay Vice President Sara Duterte. Mga kasinungalingan lang daw. Sa baga, puro mga mali. Kasinungalingan talaga. Dito kasinungalingan
Hindi patas yung mga ginagawa nila. Hindi na patas, puro pa kasinungalingan. Dito ang lumalabas sa card, ha. Hindi na patas yung pag-ano nila kay Vice President Sara Duterte at puro pa kasinungalingan o gawa-gawa lang yung pinupukol nila kay Vice President Sara Duterte. Dito, gagamitin daw nila yung lakas nila sa kanilang mga pamumuno o sa kanilang mga pwesto. Gagamitin daw nila. Oy, gagamitin nila pero wala po silang pag-asa. Dito magkakaroon po ng reward. Ayan, no? Magkakaroon po ng reward si Vice President Sara Duterte. Magkakaroon po siya ng reward. Ito, mga masamang paniniwala. Yung mga masama nilang paniniwala kay Vice President Sara Duterte ay hindi po magtatagumpay. Mga paniwala nila na si VP Sara Duterte may ginawang masama, si VP Sara Duterte nagnakaw do, naglustay. Hindi po yan. Wala pong katotohanan yan ayon sa card. Wala pong katotohanan. At sinasabi dito na delikado sila. Yung mga nagsabi ng ganyan kay Vice President Sara Duterte ay namimiligro po sila na mananagot sa kanilang mga ginagawa. Namimiligro po sila. So dito, marami na pong nagtimbang-timbang o nag-isip-isip kung susuporta pa ba sila sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtimbang-timbang na po ang iba. Ano? Tinitimbang-timbang na po nila kung dapat pa ba silang susuporta o hindi. Sa baga, nagdadalawang isip na. Nagdadalawang isip na po talaga sila kung susuportahan nila yung impeachment. Marami na po talaga dyan. Kaya sinasabi ko, o sinasabi dito sa card, na mas lalo pang lalakas ang puwersa ni VP Sara Duterte na sa ginagawa nila. Ayan. Isang hari na nakaupo sa trono ay babagsak na. Babagsak na po ang isang hari na nakaupo sa trono. Babagsak po daw talaga yung isang hari na nakaupo sa trono. Babagsak po siya. Babagsak. Dito pinapakita na magkakaroon po ng panibagong buhay dahil ito sa lakas ni VP Sara Duterte. Magkakaroon po ng panibagong buhay o pag-asa ang bansa dahil sa lakas ni Vice President Sara Duterte. Magkakaroon po daw talaga ng pag-asa. Ayun, no? Magkakaroon ng panibagong pag-asa o bagong pag-asa kay Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang katapangan. Dito magkakaroon tayo ng pag-asa o mag-uumpisa ng pag-unlad sa bansa. Marami na pong mag-aalisan. Ayan, no? Yung mga kaalyado po ng administrasyon ay magkanya-kanya na pong alisan. Kung sa baga, magkanya-kanya na po, maghahanap na po kung saan sila lulugar. Magkanya-kanya na po. Sa baga ngayon, solid sila. Pero ngayon, may unti-unti na pong umaalis. Aalis na po. Unti-unti na po silang umaalis. Diyan, unti-unti silang umalis, diyan na po yung lalakas at lalakas at lalakas yung puwersa ni Vice President Sara Duterte. Ayan, yung celebration na to, ito na po yung
mga pangarap ni VP Sara Duterte para sa bayan. Magkakaroon ng celebration ang bansang Pilipinas sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Dahil nakikita natin sa card, si VP Sara Duterte ay magiging pinuno po talaga ng bansa. Ang sabi dito, ibuka po daw talaga ni VP Sara Duterte ang kanyang mga pakpak o mga kamay para sa panibagong buhay. Kung sa baga, buksan daw ni VP Sara Duterte ang kanyang mga kamay para sa panibagong buhay ng Pilipinas. Bubuksan daw niya. Kung sa baga, yung kamay niya handang tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Handa siyang tumanggap sa mga taong nangangailangan ng tulong sa gobyerno. Willing siyang tumanggap sa lahat kung sino-sino man ang gustong lumapit at humingi ng tulong. Sabaga, kahit saang sulok ka sa Pilipinas, kaya kanyang abutan ng tulong kapag si VP Sara Duterte na magiging Pangulo. Yan. Akala talaga ng iba ay mapapakulong nila si Vice President Sara Duterte. Marami dyan na pailan-ilan na iniisip nila papakulong nila si Vice President Sara Duterte. Hinding-hindi po mangyayari yan. Dahil nga po, noong kapanahunan na napakaraming nagkatulong-tulong kay VP Sara Duterte, hindi nga siya napabagsak. Ngayon pa kaya na marami na pong lumilipat sa kanya. Marami na po. Ayan o, yung lakas po daw talaga ni VP Sara Duterte mas lalong lalakas. Hihabulin niya dito yung mga taong gumagawa ng katarantuluhan sa ating bansa. Ito, yung gumagawa ng mga mali dyan sa gobyerno ay kanyang hahabulin. Dahil ito sa tapang ni VP Sara Duterte. Sa sobrang tapang niya, tapang sa mga taong nangungurap na nakaupo sa gobyerno. Hahabulin niya. Ayun, may kurapan na babae na kanyang habulin. May isang babaeng kurap na talagang hahabulin ni VP Sara Duterte. Hindi ko alam kung sinong babae yan. May hahabulin doon sa isang babae na napakakurap. Ito, open na po si VP Sara Duterte na pumasok yung mga investment dito sa Pilipinas. Sabaga, yung puso ni VP Sara Duterte ay bukas na po para sa mga dayuhang gusto mamuhunan sa bansa. Bukas po siya. Kahit sinong bansa ang gustong mamuhunan sa Pilipinas. Diyan na po mag-asinso ang Pilipinas. Sabaga, new beginning. Sabaga, pag-uumpisa naman, panibagong pag-umpisa sa buhay ng Pilipinas. Ayan, lahat ng plano ni VP Sara Duterte ay matutupad. Matutupad po lahat ang plano ni VP Sara Duterte. Matutupad lahat. Ayan, lahat ng panalangin ni VP Sara Duterte ay didinggin. Didinggin po ang lahat ng panalangin ni VP Sara Duterte. Lahat ng hinihiling niya sa Panginoon ay kanyang matatamo. Sabaga, dinidinig ng Panginoon. Bagsak na po talaga ang puwersa ng mga kalaban. Bagsak na. Ayan, talagang si VP Sara Duterte ang magiging pinuno ng bansa o susunod na magiging pinuno. Kaya ang impeachment na yan ay hindi po yan ang magpapatanggal kay VP Sara Duterte, kundi yun po mismo ang magpapalakas sa kanya o sa kanilang puwersa dahil marami na po dyan ang
nagdadalawang isip, nag-iisip kung susuporta ba sa impeachment. Lahat ng mga taong iyan ay babaliktad yan at kakampiyan kay Vice President Sara Duterte. Ganun po ang mangyayari dyan. Imbis na pabagsakin nila si Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment, mas lalo pa nilang pinapalakas ang pwersa ni Vice President Sara Duterte. Abang-abangan nyo po, marami na pong hindi pipirma dyan sa impeachment. Marami pong hindi pipirma dyan. At unti-unti na magsilapitan yan kay Vice President Sara Duterte, manghihingi ng suri ang mga yan. Maraming manghingi ng suri kay Vice President Sara Duterte. Abang-abangan ninyo yan. Abang-abangan nyo. Mangyayari po yan. So, ganun lang po ang ating binabasa sa tarot card. Yun po ang kinalabasan. Nasa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi. Pero ang kinalabasan talaga dito, imbis na mapabagsak nila si Vice President Sara Duterte sa sa impeachment, mas lalong lalakas si Vice President Duterte. At hindi nila mapaalis yan sa impeachment na hinahain nila dahil ang impeachment ay walang ebidensya dahil puro gawang pagbibintang lang ang nandyan. Kaya hindi talaga sila magkaroon ng ebidensya. Kaya wala yung impeachment na yan.